Okay mga kapatid, nandito na naman po tayo sa isang reaction video. May panonoorin na naman tayo at gagawa ng reaction at opinion galing sa ating Pinas News Insider. Anong meron dito? Paktay na, di makapaniwala ang Palasyo Kongreso. Binasag ni Attorney Acosta. Luxury cars reward na bunyag. Ay, ba? Matitindi. Ito nga yung sinasabi nila na kapag nasa politika ka daw, kahit mali yung sweldo mo, hindi naman kalakihan, nakagkakaroon ka ng mga luxury car. Totoo ba yan? Tayo yung nagtatanong lang. Kung ready na kayo, gawa na ho natin ito ng opinion at reaction. Samahan niyo po akong manood. Here we go. Ito ang balita ngayon. Viral at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balita. Matapos tila pagtulungan si Vice President Sara Duterte at batikusin ng samot-saring kontrobersiya. Tila nanguna pa sa pagpapapirma upang mapatalsik ito sa pwesto. At ngayon, ang Gaba Dili June Magsaba, Congresswoman ng Iloilo na si Janet Garin, karma sa kanya humahagupit na rin. Public Attorney Office muling kinasuhan ang Iloilo representative ng 4 na bagong kaso patungkol sa biktima nito ng Dingvaxia vaccine. Ano kaya ito katotoo mga kababayan? Ating alamin. Pero bago ang lahat, kung bago ka parang ito yung lumabas dun sa isang reaction natin, pero bandang gitna sa tingin ko may bago dito. Palamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan, nag-viral nga noon sa mundo ng social media ang mga magulang ng mga batang naging biktima ng Dingvaxia vaccine na kung saan naglumpasay sa kaiiyak nang hindi panagutan ng kongresista at NOY Health Secretary ang di umano'y pagkaka-involve nito sa kasalanan ng pagkasawi ng mga batang tinurukan ng bakuna. Ito yung yung reaction natin noon. Pero may bago dito kaya huwag kayong bibitaw. Ito yung mga lumuhod. Biruin mo mga magulang sa kalsada, nagwewelga ba tawag sa ganito o humihingi sila ng katarungan sa kanilang mga anak na nabiktima di umano ng Dingvaxia. Kasi alam mo naman bilang magulang kung yung anak mo ang lusog-lusog, maayos naman siya. Pero simula nung naturukan siya ng Dingvaxia, may nangyari ng hindi maganda at sumakabilang buhay. Ito po yung kinaiinis at kinadudurog po ng mga magulang na nabiktima ang kanilang mga anak. Nagtiwala sila doon sa Dingvaxia. Nakakalungkot ho ito. Talagang sumusugat ito sa puso ng mga Pilipinong mama, nanay na iningatan nilang kanilang mga anak, pero ito yung nangyari. At ang naging biktima ng Dingvaxia vaccine na kung saan naglumpasay sa kaiiyak nang hindi panagutan ng kongresista at NOY Health Secretary ang di umano'y pagkaka-involve nito sa kasalanan ng pagkasawi ng mga batang tinurukan ng bakuna. Dapat ito ginagawa ng hearing, iniimbestigahan ng maayos. Hindi yung lilipas na lang, wala na, no? Kayong mga sangkot, hindi ko lang alam kung sino, pero may mga sangkot dito. Medyo bata-bata pa tayo nun, no? Hindi pa tayo mahilig manood sa mga YouTube. Ang balita pa lang napapanood natin sa TV, ang pagkakaalam ko, wala daw sapat na ebidensya na ang dahilan daw ng pagkawala ng mga bata na yan o sumakabilang buhay. Wala daw ebidensya na Dingvaxia ang dahilan. Kung ikaw naman magulang, walang yung anak mo maayos na maayos, malusog na malusog, simula nung naturukan nagkaganon na, at hindi lang isa, marami silang mga magulang na nabiktima ng ganyan. Ano yon, nagkataon lang, di ba? Hindi naman ho nagkataon lang yun. Kaya dapat ho talagang may managot dyan. At ngayon, Congresswoman Janet Garin tuluyan na di umanong kinasuhan sa korte. Sa mga hindi nakakaalam, matapos iatras ng DOJ ang kaso laban kay Garin, kinasuhan siya ulit ng hindi lang ng mga magulang ng biktima, kundi pati na ang Public Attorney's Office, ang legal counsel ng mga biktima ng Dingvaxia. Ito ang balitang ibinahagi ng Public Attorney's Office kung saan muli nilang kinasuhan ng 4 na criminal charge ang congresswoman na si Janet Garin. Alam nyo yung yung paglalakad ng mga nanay dyan,
pinagdudusahan nila yung nangyari sa kanilang mga anak na feeling nila sila ang may kagagawan kasi nga nagtiwala sila doon sa Dembaksya na para hindi po madengge ang kanilang mga anak o makaiwas o maging immune siguro. Hindi ko alam kung ano yon. Parang iniisip nila kung hindi dahil sa akin, buhay pa sana ang anak ko. Ngayon sila, sinisisi nila yung Dembaksya na vaccine na yan. Sino ba nag-approve niyan? No, sila humihingi ng katarungan. Sino ba ang dapat na managot sa ganyan? Yung naglalakad sila ng paluhod, ibig sabihin nun, sobrang sakit ng nararamdaman nila bilang nanay. Sana po naiintindihan ninyo yan yung pagluhod nila. Tapos nakaluhod sila dun sa parang gate ba yan, di ba? Sobrang sakit ng naranasan nila. Ganun-ganun na lang na parang ibinasura yung kaso o tinalikuran ba? Hindi ho natin alam kung anong nangyari pero kasi binuksan ngayon. So ibig sabihin dati sinara. No, ngayon yung kaso binuksan ulit. Dapat ho talagang may managot, 'di ba? Dating Health Secretary matapos ang pagkakainvolved sa diba? pagkasawi ng ilang mga batang tinurukan noon ng bakuna. Basta balita ng Inquirer.net, Pau appeals withdrawal of Dembaksya cases versus Garin. Yan. 2 others. The Public Attorney's Office has asked the Department of Justice to reconsider its January 10, 2025 resolution ordering the withdrawal of criminal information filed against former Health Secretary and incumbent Iloilo 1st District Representative Janet L. Garin and 2 other doctors tagged in Dembaksya vaccine controversy. Garin and the 2 doctors were charged with reckless imprudence resulting in homicide for the death of several school children inoculated with the Dembaksya vaccine. The complainants represented by the Public Attorney's Office were only informed that the anti-dengue vaccine would be given for free. Clearly, the manner of implementing the mass dengue vaccination program also. Alam nyo ang nangyayari kasi base lang sa pag-unawat natin, opinion lang naman, no? Hindi ata nila binusisi ng gusto yung Dembaksya na yan. Tapos parang wala pang screening ata sa mga bata kung kasi 'di ba dapat aalamin mo kung anong kalagayan ng bata, malusog ba siya, okay ba siya, pwede ba siyang turukan, etc. ganyan. Pero wala daw atang ganun eh. Basta tinurukan na lang. Ito hindi ko sigurado pero pangit kapag kaganyan dahil kawawa yung mga bata Alam nyo ba kayang bakit hirap na hirap nun sa COVID-19? Kung bakit hirap na hirap ipa-injection lahat ng mga tao kasi nadala sila sa Dembaksya na yan. Parang yun yung naging dahilan kung bakit takot yung mga mamamayang Pilipinong magpa-inject dun po sa COVID-19 nang dahil dun sa Dembaksya na yan, di ba? So violated the right to informed consent of patients from a purely ethical norm. Informed consent evolved it to general principle of law that a physician has a duty to disclose what a reasonably prudent physician in a medical community and the exercise of reasonably care would disclose to his patient as to whatever grave risk of injury might be incurred from the proposed course of treatment. Pau said. Also, there was no proper screening of Dembaksya patient, meaning inquiring about the children's condition before receiving the vaccine, despite studies of its adverse effect. Apparently, no such precaution was observed. There was not even a plan on how to counteract the possible effects of the vaccine to the children given the same. Pau added, there are total of 98 complainants in the case who are parents, guardian of the school children whose untimely death were attributed to the adverse effect of Dembaksya. Unquote. Nanindigan ng Public Attorney's Office na hindi sila uurong sa lahat ng demanda na isasampa. Hindi lamang kay Congresswoman Janet Garin, kundi pati na rin sa mga taong na-involved pa sa pagkasawi ng 100 batang tinurukan nila ng bakuna ng Dembaksya. 100. Kaya sabi tuloy ng taong bayan, tila ito na nga raw ang hagupit ng karma kongresista na pumirma at tila minamadali pa ang impeachment ni VP Sara. Ayun, nakakonek. Pumirma ba to? At ayon pa sa kanila, hindi talaga natutulog ang karma sa mga taong may masamang balak sa kanyang kapwa. Mabuti nga sa iyo yan, Garin. Sana makulong ka na at lahat ng kasama mo na abusado. Sana mabigyan ng hustisya ang mga batang namatay noon. Lahat may tamang panahon para mapanagot ang may mga sala. Dadada, pirma pa. What goes around comes around. Ang gaba di magsaba. Hindi ba sila nahihiya sa ginagawa nila? Makatanggap lang ng pera
Sunod-sunura na sila kay Tamba. Nakakahiya kayo. Yarn, digital talaga ang karma. Hindi natutulog ang Diyos sa mga taong gumagawa ng masama sa kapwa. Go. Mahirap talaga pag ano, no, pag nasilaw ka sa pera. Talagang oo at oo ka kapag hindi matibay ang iyong damdamin. Lalo na't mahirap ka, no? Yung mga under the table. Sa akin lang ito'y pangkalahatang na opinion para sa mga taong madaling masilaw pagdating po sa pera. Imagine niyo, no, sulusulang ka ng malaking halaga na pwedeng magbago ng iyong buhay. Maaring dito sa lupa, dito sa mundong tinatapakan mo natin, maaring maging okay ang buhay mo. Pero pagdating po ng paghukom, paano mo ngayon ipapaliwanag sa Diyos yan? No, pag dumating na yung paghukom, ano ang sasabihin mo? Nasilaw lang ho ako. O, dito ka sa apoy, mas maraming silaw dito, mas mainit. Wag ho tayong kasi darating ang panahon ng halaga ng pera wala na. Iniisip nyo kapag nabibigyan kayo, gumaganda buhay nyo. Pero pag dahil naman sa kasamaan, pangkalahatan to hindi ko dinidirekta sa taong yan. Pangkalahatan lang kumbaga ito'y opinion natin sa mga nangyayari kapag ikaw ay masisilaw sa pera. Sa kahit anong sitwasyon, hindi ho talaga maganda. Yung iba nga kahit mayayaman na, may sapat na silang mga pera, meron na silang, pwede na silang hanggang ikamatay nila, meron na silang pera na tutustos sa kanila habang nabubuhay sila. Ibig kong sabihin, ganong katindi ang yaman ng mga yan. Pero, nasusulsulan pa rin yung iba. Diba? Ang ganda na ng bahay mo, may kotse ka na, may mga katulong ka pa, meron ka pang sapat na, kumbaga, pera. Pagdating ng ikaw'y matanda na, hindi ka na makapagtrabaho, meron ka sa bangko, may mga lupa kang magaganda, tapos nasusuhulang ka pa. No? Kaya may mga ganun. Wag ho, naku. Hindi ho natutulog ang ating Panginoon. Kung dito sa mundong ito, nagpapakasasa ka sa pera, pagdating doon, mahihirapan ka ng paliwanag. No? Doon, walang lagay-lagay. Sir, baka ito, may pera ako, tanggapin nyo. Walang ganun. Yung pera, dito lang ho sa lupa. Pag nakita nyo hong maganda naman ang buhay ninyo, maayos naman ang pamumuhay ninyo, at nakakatikim ka ng mga masasarap na pagkain, maganda ang iyong tulugan, naka-aircon ka pa, huwag ka nang maghahangad pa ng labis-labis na kaperahan. Lalo na't pwedeng ikapahamak ng mga nasa paligid mo. Lalo ngayon sa politika, no, talagang walwalan talaga yan. Ay nako, siguro hanggang dito na lamang mga kapatid. Anong aral? Huwag tayo magpapasilaw sa pera, lalo na't alam nyo naman na pwede kayong mabuhay kahit wala yung pangsilaw ng pera na yun. Okay, hanggang dito na lamang. Maraming salamat po sa inyong panonood.